Makakarinig ako ng ganoong balita ay isa lamang ang imaheng nabubuo sa isip ko. Muling bumabalik sa akin ang matinding kaba na nararamdaman ko ng gabi niyon. Hindi ko pinipilit na maniwala kayo sa akin. Wala rin naman akong mapapala kung sakaling pagtawanan niyo ko dahil sa ibinunyag kong sikreto. Basta isa lang ang layunin ko. Yun ay magbigay babala sa mga nagbabalak pumunta sa Gibong River. Kapag lumakas na ang hangin at humingay ang tubig sa ilog, nakikiusap ako na lisanin niyo na ang lugar. Naniniwala, muli may kalayaan po tayo na maniwala sa kung anong gusto nating paniwalaan. Minsan, hindi natin masasabing totoo ang isang bagay hanggat hindi pa iyon nakikita ng dalawang mata natin. Hanggang dito na lamang po. Morgue. Magandang gabi, Sir Jupiter. Nais kong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking tiya Ninette at tiyo Roman na nanirahan noon sa Amerika. Isa sa mga naging trabaho ni tiyo Roman sa ospital ay ang maghatid ng patay sa morgue. Isang gabi ay nasa basement siya ng ospital. Naroon kasi ang morgue at may bangkay siyang inilagay. Ikaw. Pabalik na sana siya nang makikita ng kanyang paningin ang kung ano sa itaas. Pagtingala niya ay may isang usok na kulay itim. Umiikot-ikot daw iyon hanggang sa bigla na lang nawala. Nasa loob siya ng elevator nang muli na naman niya iyong makita. Nasa itaas na sulok daw ito ng elevator. Nakaramdam siya. Parang sinundan siya. Noong nasa mga suki ng kwentong takipsilim. Samahan po ninyo si Sir Chris. Wala akong pakibon.